Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. At minsan ba po tayo ay manalangin? Ama naming Diyos, sa sandaling ito na kami po ay dadako muli sa pagpapatuloy sa aming pag-aaral sa Book of Marcos, Panginoon. Aming panalangin, Panginoon, na patuloy na ang aming mga isipan ay mapuspos, Panginoon, ng iyong mga salita. At ang aming mga buhay, Panginoon, ay mahubog dun sa iyong mga salita at wag po dun sa takbo at dun sa prinsipyo ng sanglibutan, Panginoon. Upang sa lahat ng mga gagawin po namin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyo at maayon dun sa inyong nais para sa amin bilang mga anak nyo at bilang mga nilikha ninyo, Panginoon. Lord, aming panalangin na saan pagpapatuloy, kayo po ay malugod at madakila. Maraming pong salamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong pag-aaral dun sa Book of Mark, bilang introduction po o background sa ating pagpapatuloy sa hapong ito, sa ating pasahe, ay gustong balikan natin yung mga nakaraan pong mga mensahe. Doon sa Mark chapter 11, verse 27 hanggang verse 23, ito po yung challenge yung authority ng ating Panginoong Sus. Nang sabi doon, yung mga chief priests at saka yung mga elders, mga scribe, and mga Pharisees, sabi doon, ay pumunta sa ating Panginoong Sus at tinanong siya kung kaninong otoridad, bakit niya ginagawa yung mga bagay na kanyang ginagawa. So it's a question of authority. Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Kanino nagmula ang iyong otoridad? At sabi ng ating Panginoong Sus, sasagutin ko kayo kung sasagutin nyo yung aking tanong. So sabi ng ating Panginoong Sus, kanino bang otoridad? Kanino bang kapangyarihan? Nagmula iyong pagtuturo ni John the Baptist. At nagbulong-bulungan yung mga pariseo, yung mga skriba at yung mga elder. At sabi nila sa kanilang, bilang kanilang mga naggrupo sila, sabi niya, pag sinabi natin galing kay John the Baptist, galing sa Diyos, sabihin nila, then bakit hindi niyo siya sinusundan? Galing pala sa Diyos eh. At kung sabihin naman natin galing sa tao, sabihin ng mga tao is dahil naniniwala ang mga tao at maraming tagasunod si John the Baptist, and then yung mga tao ay mawawala sila dun yung mawawala sila sa ating poder o dun sa kanilang pleasing sa atin. Sabi doon na kung saan pagka they were afraid of the people, for they all held that John was really a prophet. So yung mga tao naniniwala na si John the Baptist ay isang propeta mula sa Diyos. So either way, sasagot sila na mula sa Diyos, yung sabi ng Panginoon sa kanila, mula sa Diyos pala, bakit di kayo sumusunod? Pag sinabi na mula sa tao, sila ay perhaps nababatuhin ng mga tao dahil ang mga tao ay naniniwala kay John the Baptist. So ano sabi nila? Ito yung gagawin natin. Sabi nila, hindi namin alam kung saan nanggaling yung authority ni John the Baptist. Sabi ng Panginoong Sus, hindi ko sabihin sa inyo kung kaninong authority yung aking pagtuturo. At dahil doon, sabi doon sa verse 33, sila ay umalis at iniwan ang ating Panginoong Sus. Bakit? Kasi wala silang naghanap sila ng butas para masilo ang ating Panginoon, and yet wala silang makuha na pagkakataon. And then yung nakaraan naman sa preaching ni Pastor Dong, di ba, yung parable of the tenants, sabi doon, merong isang vineyard owner, nagtayo siya ng kanyang vineyard, and then binakuran niya ito at nagpatayo ng isang tore, and then nung maayos na lahat, so ipinalupan niya yung kanyang vineyard at siya ay nangibang bayan. And then sabi doon, dahil sa after ng ilang panahon na ng pag-aani, so nagpasugo siya ng kanyang mga upahan o yung mga tao para kunin yung kanyang parte. Diba? Kasi vineyard niya yon, ubasan niya yon, pinaupa lang niya. So dapat may parte siya pagdating ng anihan. So sabi ng mga taga-upa, sabi niya, pinadala niya yung kanyang yung mga sugo. Sabi doon, ang ginawa is,
Bikinulpi, binugbog, pinatay, and then nagpadala siya uli ng pangalawa, and then nagpadala uli, and then nagpadala uli, lahat yon ay pinagugulpi at pinagpapatay. So sabi niya, finally, meron akong isa pa na ipapadala. Ang aking nag-iisa lang na anak. Tiyak ako na siya ay kanilang irirespeto at siya ay kanilang susundin dahil siya ay aking anak. Di ba? So yung mga nauna, mga delegates, mga sent one, pero ito ay blood na, kadugo na. So anong nakita siya ng mga tenants, ng mga nangungupahan, nakita siya, ito yung anak, ito yung tagapagmana. So patayin natin siya para makuha natin yung vineyard, yung ubasan. So ganun nga yung kanilang ginawa. At alam ng mga Pariseo, mga skriba, mga leaders na sila ay pinatutungkulan. Na-talk nga ba doon sa kanyang impending na crucifixion, ipapapatay ang ating Panginoong Jesus. So sabi na sa verse 12 ng chapter 12 ng Mark, and they were seeking to arrest him. So gusto siyang arrestuhin. Dahil sa kanyang mga parable, sa kanyang kwento. But then, sabi doon, but feared the people, for they perceived that he had told them a parable against them. And then sa dulo ng verse 12, so they left him and went away. Iniwan uli siya kasi wala silang maihanap na dahilan para siya ay masilo. And sa ating pong pagpapatuloy sa hapong ito, sa ating text, ang ating pong teksto ay masumpungan sa Mark chapter 12 verses 13 hanggang verse 34. So verses 13 hanggang verse 34 ng aklat ng Marcos. At meron po akong simple na tatlo na points. Yung po ating pinaka-main title sa ating mensahe, The Problem of the Religionist. The Problem of the Religionist. Yung religionist, meron siyang S sa dulo kasi plural. Ibig sabihin, marami. More than one. So iba-ibang uri, iba-ibang mukha ng mga religionist. So mamaya po titingnan natin sa ating pagtatapos, ano ba ibig sabihin ng mga religionist? Tatanggalin natin yung kanilang mga maskara. Di ba? Para makita natin sila, kung sino nga ba sila na mga religionist. And then kung mapansin nyo, sabi ko, the problem of the religionist. Yung problem is isa lang. Kasi singular. Ibig sabihin, meron man iba't ibang mukha, meron man iba't ibang uri ng mga religionist. At the end po, meron lamang silang iisa o common at para-parehong problema. At mamaya din po sa ating pagtapos, makita natin ano po ba yung nag-iisa na para-pareho nilang problema. So sabi ko, the problem, and yet meron po akong tatlong points. Sabi ko, pero lahat po ng to, mamaya is matatagpi sila na isa lang po talaga yung pinaka-problema nila. Iba-ibang mukha nga lang. Iba-ibang parang aspeto. And yet, they are all tied sa isang problema. So ano po yung point number 1? Sa verse 13 hanggang verse 17, sabi po, the problem of hypocrisy. Verse 13 hanggang 17, the problem of hypocrisy. Verses 18 hanggang 27, the problem of ignorance. So yung una, hypocrisy. Yung pangalawa, ignorance, kawalang alam. And yung finally, pangatlo, verses 28 hanggang verse 34, the problem of unbelief. The problem of unbelief, yung kawalan ng pananampalataya. So tingnan po natin. Dahil po tayo dun sa the problem of hypocrisy na masumpungan sa verse 13 hanggang verse 17. Sabi doon, and they, yung word na they, and they sent to him, sabi po doon. Yung word na they sent to him, yung they is referring dun sa Sanhedrin. Sino po ba yung Sanhedrin? Ito po yung governing body ng Israel during that time. Ito po ay binubuo ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, at saka ng mga Eskriba. Yung tatlong ito na kung saan namumuhi sa ating Panginoong Jesus. So ito po yung bumubuo, Sanhedrin. Sabi doon, they sent. Yung word po na sent is, dito po kinuha yung word na apostle actually. Sent one as messenger. Ibig sabihin, sila sa kanilang pagpunta sa Panginoong Jesus para siluin siya, para itrap siya, ay bit nila, dala-dala nila yung permission o yung authority mula doon sa mga nagsugo sa kanila
Yun yung mga leader nila o yung Sanhedrin. Meron pong 71 membro o appointed na mga miyembro ng Sanhedrin. So 71 po ng miyembro at ito yung mga matataas na governing ruler at that time. Sabi doon, they sent to him some of the Pharisees, and some of the Herodians to trap him in his talk. Sabi doon, pinadala yung mga Pariseo at ang mga Herodians para siya siluin sa kanyang pananalita. So, sino po ba yung mga Pharisee? Tingnan po natin yung mga Pharisee. Actually, yung mga Pharisee, kung titingnan mo po yung original na derivation ng kanilang pangalan, Pariseo, they are the separate. Ibig sabihin, yung lahat ito yung ginagawa na kung saan impurities, moral impurities, walang pagrespeto sa nais ng Panginoon. So, dito po nahahawak actually yung word na Pharisees, set apart. Ito po yung pangalan nila. But then, as time goes by, sila po ay naging mga religionists na maging sekta o mga tinatawag natin mga legalists. Actually, mostly sa kanila ay mga teacher sila ng kautusan. So ito po ay party, party group siya, na kung saan yung mga partido po na to, naniniwala sila dun sa pagkabuhay na maguli, naniniwala dun sa supernatural na may mga anghel at merong Diyos na pag isang tao namatay, siya ay maling mabubuhay kasi merong resurrection of the dead at merong buhay after this life. So yun po yung mga Pariseo. So sila ay makapangyarihan. Kasi naman po yung mga Herodians. Yung mga Herodians po, ito yung mga, ito yung mga follower ni Herod. Sino po ba si Herod? Si Herodes po ay hindi po siya actually Israelita. Siya ay Idumean. So hindi siya by birth, hindi siya by nationality na isang Israelita. So siya ay puppet king ng Roman Empire by that time. So pag sinabi mong Herodians, ikaw ay sumusuporta dun sa puppet king na kung saan sinusuportahan yung Roman Emperor na nananakop at nag-o-oppress sa iyong bansa. Kaya po, yung mga Pariseo number 1 ay galit na galit, ayaw na ayaw sa mga Herodians. So makita natin yung kwento, Pariseo at mga Herodians na totally ay wala po silang magandang ugnayan, walang magandang relasyon, all of a sudden, dahil sa kanilang pagnanais na siluin ng ating Panginoong Sus, sila ay nagkaisa. Di ba? So nagkaisa po sila para itrap ang ating Panginoong Jesus. So, tinanong natin, pagbabalik tayo dun sa Mark chapter 7 verse 8 na pinread a long time ago, sabi po ng ating Panginoong Jesus, nung nirebuke niya yung mga Pariseo, mga Eskriba, sabi niya sa mga Eskriba, these people, sabi niya, referring to mga Pharisee, mga Eskriba, mga Sadduceo, these people honor me with their lips, but their hearts is far from me. Sabi niya, these people, sabi niya, honor the man-made tradition of man, man-made tradition, and disregard yung commandment of God. So, para sa ating Panginoon, itong mga Pariseo, mga Eskriba, mga Sadduceo, ito yung mga tao na pinagpalit yung kautusan ng Diyos para sa kautusan ng tao. So, ito po yung mga Pariseo. So, sabi nga, so yung dalawang party na to, Pharisees, Herodians, sila ay nagkaisa dun sa yugto na ito para siluin ng ating Panginoon. So, sabi doon, to trap him sa kanyang panalita. Actually, yung word na to trap him is to catch him by a violent way of pursuit. Ito po actually isang picture ng isang hunter. Nawari, sa isang gubat, merong isang lion o tiger na gusto mong huliin, magsiset ka ng mga trap para mahuli mo yung tiger o yung lion. So ganun po yung word na ginamit dito, to trap him. Ganun sila ka-violent dun sa kanyang pagnanais, not just to catch him, but to destroy ang ating Panginoon. Which, yun ang ginawa naman nila talaga. Diba? Nag-fabricate sila ng kung ano namang mga kwento. Ano ba yung accusation nila sa kanya? Diba? Sabi doon, blasphemy, blasphemy. Yun ang, pero hindi po niya ginawa. Yun, di ba? He never blasphemed God. And then tingnan po natin yung kanilang hypocrisy. Sabi doon, and they came and said to him, Teacher,
teacher, sabi nila. So lumapit yung mga hipokrito na to, sabi nila, teacher o guro, sabi niya, alam namin that you are true. Diba? And ikaw ay totoo. And you do not care about anyone's opinion. Yung pong ibig sabihin na do not care about anyone's opinion, hindi po sinasabi doon na walang pakialam ang ating Panginoon doon sa opinion ng bawat isa. Hindi po yon. Bagkus ang sinasabi po doon, yung integrity ng Panginoong Jesus when it comes to the truth. Hindi mo po siya mapagko-compromise. Sasabihin niya kung ano yung totoo, regardless man masaktan ka o hindi, sasabihin niya yung katotohanan. Yun po yung ibig sabihin doon. So, itong mga tao na to, sinasabi nila yung totoo actually about sa Panginoong Jesus. Diba? Though hindi sila naniniwala sa kanila sinasabi, and yet, sinasabi nila ay totoo sa ating Panginoong Jesus. So, makita po natin, so ano ba yung after nilang sinabi sa Panginoon Jesus, alam namin na nagsasalita ka ng totoo at ang tinuturo mo, tinapaganaman kita, sabi na, and you are teaching the way of God. So, itong mga tao na to, naniniwala sila that Jesus Christ is teaching the way of God. Bakit natin? The way of God, yung daan ng Diyos. And yet, anong tanong nila? So, makita natin, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or not? Or should we not? Noong pong 6 AD, pag sa pong AD, Anno Domini, o in the year of the Lord, after ng kapanganakan ng Pangsus, 6 years mula doon, ay yung Roman Empire, nasakop yung maraming bansa, especially sa Middle East that time, ay nag-impose ng tinatawag na taxation o tribute. By this time, sa ating teksto, meron pong 3 uri ng buwis na ine-exact yung Roman government. Ano po yung mga tax na yon? Tinatawag na ground tax, ito po ay 10% ng ani. At 20% po ng fruits o wine. Kasi marami pong vine o mga pagawaan ng alak o fermented na grapes by that time. And then yung pangalawang income tax, ito po yung tinatawag na pangalawang tax po, tinatawag na income tax, 1% po. Yun ang tinatawag na income tax. So 1% lang, ganun kababa. Kasi merong on top on it, meron na mga 10% at saka 20%. At may tinatawag po na poll tax. Ano ba yung poll tax? For example, di ba, yung sa election o yung sa pag-govern. So, yung poll tax po ay tinatawag na 1 denarius a year. Pag sabi mo pong 1 denarius, ito ay katumbas ng isang sahod sa isang araw. So yung sabi dito is, marapat bang magbigay ng tax kay Caesar? We are referring dun sa mga 3 taxation system po na ito. Sabi sa verse 15, but knowing their hypocrisy. So Jesus can read the heart, can read the mind. Sabi doon, knowing their hypocrisy, he said to them, why do you put me to the test? And then sabi ng Panginoon Jesus, bring me a denarius. Una, tingnan mo natin yung mismong word na mula sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoon sa kanila, but knowing their hypocrisy. Ano po ba yung word na hypocrisy? Ano po ibig sabihin ng hipokrito? Hipokrito po, a person who acts in contradiction doon sa kanyang sinasabi at pinaniniwalaan. Taliwas, saliwa. Na sinasabi mo na ito, hindi mo naman ginagawa. Kine-claim mo na ikaw ito, pero saliwa yung iyong ginagawa. Yun po ibig sabihin ng hypocrite. Fake. Contradiction, yung paniniwala, sinasabi, doon sa ginagawa. Yung mga tao na to, sinasabi nila, you teach the way of God, you are true to your word, and yet, trying to lure o siluin ng ating Panginoong Jesus. So makita natin yung problem of hypocrisy ng mga tao po na ito. And sabi natin, give me a denarius. So yung isang denarius, sabi mga kanina, ito po yung equivalent ng isang araw na sahod ng isang ordinaryong manggagawa. And then, sagot ng Panginoon, tanong ng Panginoon sa kanila, tinignan niya yung denarius, sabi niya, and dinala sa kanya yung denarius, sabi niya, whose likeness
whose image and inscription is this? So tanong ng ating Panginoon, nagbigay ng coin, kaninong mukha at kaninong pangalan yung nakasulat dito sa coin na to? By the way, ano lang po, yung isang coin during that time, yung isang denarius, meron pong ulo o merong mukha. So yung mukha po doon, nandun yung si Tiberius Caesar during that time. At may nakalagay po doon sa kanyang sa taas niya, Tiberius Caesar, the son of the divine Augustus. So, si Caesar para sa kanila is Lord. He is divine. Pag sabi mong Augustus, ibig sabihin, the transcendent one, the divine. Pag sabi mong divine, God. So, turing nila, sa Roman Emperor is God, is divine. And sa likod naman ng coin, sa likod ng mukha, may nakasulat, Pontifex Maximus. Ano ibig sabihin doon? High priest. So, hindi lamang siya hari, high priest din siya. May napipicture kayo? Diba? Jesus Christ is the prophet, king, and he is the high priest. Diba? Makita nyo yung pinapakita o yung idolatry na ginagawa ng mga ng Roman Empire during that time. Kaya nga, yung mga Pariseo, especially mga Zelot, ay muhing-muhi sila doon sa mga Romano by that time. Kasi hindi lamang idolatry ka lang ginagawa, in-equate nila si Caesar na sumasakop sa kanila as God. Sabi ng Diyos, diba? The Lord your God is one. Diba? So, makita po natin so anong sagot po nila? So, binigay yung isang coin, sabi ng Panginoon, so kanino mukha nandito? Kaninong pangalan nang nandito? Sagot nila, Caesar. And sabi ng Panginoon, render to Caesar. Ibigay nyo kay Caesar yung para kay Caesar, ibigay nyo yung para sa Diyos. Ibigay nyo para sa Diyos, sa Diyos. Ano po sinasabi doon? Of course, we believe the gold, the silver, everything that God created belongs to God. Diba? But then sinasabi dito ng Panginoon, tinuturuan niya sila na to submit to the government. Hindi niya sinasabi na yung lahat, kung ano yung nakadito na sa coin is, bigay nyo kay Caesar yan kasi belong kay Caesar. Actually, belong sa Panginoong Hesus yung lahat ng nandito sa mundo. Because yung paggawa ng silver na yun, ng coin, is galing sa Diyos. Diba? But then, knowing, kasi gusto ng mga Pariseo na to, mga eskriba, siluin ang ating pag sinabi niya na, hindi, huwag kayong magbigay ng tax. Sasabihin nila na mga to, pupunta sila sa Roman Emperor, nag-i-insist ng sedition, na huwag magbigay ng tax. May problema ang Panginoong Hesus. Pag sinabi naman niya na direktahan is, sabi niya, magbigay kayo. Yung mga tao naman na mga zelot, nagalit sa mga Roman Empire, nagalit sa kanya. Diba? Pero sabi ng Panginoon Jesus, kung kanino nakamukha dito, nakapangalan, bigay nyo kay Caesar. But then, whatever belongs to God, give to God. Ano po yung sabi doon? Sabi ko nga kanina, Romans chapter 13 verse 1, sabi po doon, let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those exist must have been instituted by God. Ano po sinasabi doon? Para sa inyong kabutihan, para sa inyong ikakaayos, nasa Babylon kayo, nasa Persia kayo, may existing government, magpasakop kayo sa government. Except and unless na yung pinapagawa ng gobyerno is against God, then you have to be guided by wisdom. So yun po yung sinasabi doon. So the coin belonged to Caesar because his image was stamped on it. So belong kay Caesar yon, bigay nyo kay Caesar. But you, sinasabi ng Panginoon sa kanila, you bear the image of God and you are stamped with the image of God, give yourselves to God. Makita niyo yung higher, from lower to higher. Coin ito, barya ito, bigay nyo kay Caesar. Let him have yung kanyang mukha na nandun. But you yourself, you have been stamped by the image of God. Give yourselves to God. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus. And tameme po sila. Why? What a wisdom and reality na sinasabi ng Panginoon Jesus. There is truth and there is reality doon sa sinasabi po ng ating Panginoon Jesus. So isang magandang tanong po sa atin is, so una, the problem of hypocrisy. Living a life of double standard. Contradiction po. You say something, but you are doing another thing. Diba? You claim to be Christian, you profess to be a follower of Christ, and yet you do not
obey God. Sabi ng Panginoon, di ba? You call me Lord and you obey me not. Di ba? When you say Lord, Master, you are His tagasunod. You are His bond servant, bond slave. Ibig sabihin, you follow kung ano sabi ng Master. So, ito po yung sinasabi na ating Panginoon, doon sa mga Pariseo po na to, the religionists, their problem number one is their hypocrisy. They say something, we believe you are true and you are teaching the way of God, but we are not willing. Doon din sila sabing harapan yon nakaharap sila sa Panginoong Sus, nakangiti. Diba? Pero ikan ng mga budhi ay mga parang mga sepulture o parang mga ano ba yung nicho, di ba? Yung nicho, pinturahan mo ng puti, lagyan mo ng marble sa harapan, ang gandang tingnan. Pag binuksan mo sa loob, naandun lahat yung mga buto, naandun mga naaagnas na mga laman, di ba? So, ito po yung mga pariseo na sinasabi ng Panginoong Sus. So, maganda pong tingnan sa ating mga kanya-kanyang buhay. Do we play hypocrisy po when it comes sa ating mga religions? Do we have a religion, form of religion, but then religion lang because wala pong tunay na relasyon? Tandaan po na, sinasabi natin lagi, being born again doesn't mean you change just religion. Hindi po. You can change your religion multiple times and will not guarantee na ikaw ay maligtas. What we need is the relationships ating Panginoon. Turning from sin to Christ. Yun po yung tawag na repentance and faith. So yung point number 2 po natin is the problem of ignorance. Verses 18 hanggang verse 27. The problem of ignorance. Sabi po, verse 18, and the Sadducees, so Sadducees naman kanina yung mga Pariseo, mga Herodians, ngayon Sadducees, ito yung pangalawa, dun sa mga Sanhedrin. Sadducees, ito po yung mga Sadducees, sabi doon, who say that there is no resurrection. Yung mga Sadduceo po, hindi sila naniniwala na may buhay after ng buhay dito. So para sa kanila, it is all that we have. Enjoy it, have it to the fullest. Kasi eto na, pag namatay ka, it's done, finished. Diba? Ito yung paniniwala po ng mga Sadduceo. Hindi sila naniniwala doon sa buhay na walang hanggan. So, tanong po nila, so makapahinggan lang mga kwento, sabi nila, yes, merong isang babae at ayos sa kautosan ni Moses na pagka namatay yung isang babae na walang anak, dapat yung kapatid ng namatayan is asawahin yung byuda hanggang sa magkaanak siya para magpatuloy yung pangalan nung namatay. Ganun po yung sa Levirate law na tinatawag. So, ano po yung pinakwento doon? And then sabi sa kwento, pagdating doon sa verse 22, so namatay yung tatlong magkakapatid na lalaki. Imagine tatlong lalaki na yung napangasawa ng babae. And then finally sabi doon, namatay na yung babae. Walang naanakan. Walang nagkaanak. So, hindi ko alam kung anong pinapakain ng babae na to sa mga magkakapatid na napangasawa niya, 7 namatay. Diba? So, tanong nila, in the next life, sa buhay na walang hanggan, sino yung mapapangasawa ng babae na to? Since yung 7 napangasawa niya lahat. Gusto ko muna tingnan nyo, pause for a while, itong mga Sadduceo, hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan. And yet, nagtatanong sila ng something which they do not believe. Di ba? Makita niyo yung mga tao na to. Hindi sila naniniwala. And then they are asking something which walang relevance sa kanila. Di ba? Why? Because it's just a trap. Di ba? Makita natin dito, hindi lamang yung hypocrisy, bagkus yung ignorance. Sabi doon, in the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For the 7 ay napangasawa niya. And sabi ng ating Panginoon sa verse 24, is it not the reason that you are wrong? Sabi niya. Hindi ba ito yung dahilan? Bakit kayo mali? Why you are wrong? Sabi niya. Una, bakit kayo mali? Sabi niya, number 1, you do not know the scripture. You are ignorant of the scripture. You are ignorant of the scripture. Number 2, you do not know the power of God. Sabi ng Panginoon sa kanila,
You are mistaken. Why? Why you are mistaken that there is no resurrection? And why you are mistaken na yung babae na to, mamroblema siya after ng buhay dito sa lupa na to? Why? Because number one, you are ignorant of the scripture. And number two, you are ignorant of the power of God. Pakita po natin yung problem of ignorance. When we do not know the scripture, when we do not know yung salita ng Diyos, we do not have the anchor for truth and belief. Kung hindi po yung salita ng Diyos ang iyong alam at yung pinananaligan, anong saligan po? Saan mo po iaangkla ang iyong pananampalataya? Sa emosyon mo, ang emosyon mo, nagsiship po yan. Ngayon, masaya ka, bukas malungkot ka na, pabago-bago po yan. So, iaangkla natin dun sa salita ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, matibay na sandigan. Dahil ang kanyang salita ay hindi po magbabago. When we do not know the power of God, we doubt the ability to actually do kung ano yung kanyang pinangako. So napakalaga ng ating pananampalataya ay nakasalig sa kanyang salita at naunawaan natin yung kapangyarihan ng Diyos na ang Diyos ay sovereign sa lahat ng bagay at pag sinabi niya sa kanyang salita, gagawin niya dahil meron siyang kapangyarihan. Meron siyang kapangyarihan magsalita at meron siyang kapangyarihan ipatupad yung kanyang sinalita because He is powerful. Ito yung problema, ito yung pagiging ignorant ng mga Saduceo. They do not know the Word of God. They do not know the power of God. At tingnan po natin. Tanong ni Job actually. Sabi ni Job, sa Job chapter 14 verse 14, if a man die, if a woman die, shall he live again? Pag may isang tao namatay, mabubuhay ba siya muli? Tanong ni Job po yun. And then sabi ni John, sa chapter 11 verse 25, sabi ng Panginoong Sus, I am the resurrection. Ako ang buhay na muli. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he die, even though siya ay mamamatay, yet siya ay muling mabubuhay. So sinasabi ng Pangsus, ako ang pagkabuhay na mabili at ako ang buhay. Yung nananampalataya sa akin, mamamatay siya. Yes, mamatay. Pero muli siyang mabubuhay. Diba? Actually, kaya nga sabi niya, I am not the God. Am I not the God? Sabi niya, I am the God of Abraham and God of Isaac and God of Jacob. Gusto nga, note nyo doon, sabi niya, I am. Hindi po niya sinabing, I was. Uli po, I am. Hindi I was. Pag I was, it was past. Diba? Why? Because Abraham, even though they died, they rose again. They are enjoying and living in the presence of the living and loving God. Diba? So namatay po sila and yet sila po ay muling nabuhay. Their soul went to the Lord, to be with the Lord. And one day, magkakaroon po sila ng glorified, ng bagong katawan. Yung kanilang kaluluwa at saka ng mga bagong glorified body ay magsasama. But now, they are enjoying the presence of God. Kaya sabi dito is, I am the God of Abraham and Isaac and Jacob. I am not the God of the dead. Yung sabi doon. Why? Because for those who are in Christ, even though they die, they will live again. Marami pong mga tao, and perhaps po, once upon a time, or even now, ay isa po kayo sa mga biktima ng ating minsan kawalan ng kaunawaan sa salita ng Diyos, kawalan ng kaunawaan dun sa kapangyarihan ng Diyos. Many people make a mistake, kagaya ng mga Saduceo, na akala natin na yung buhay ay eto na. Na as if nabubuhay tayo na parang walang buhay after ng buhay dito. Hindi lamang we are living in fears, but we are living to the fullest na para bang let's sin all the more. Para bang kasi hindi natin magagawa sa susunod yung mga bagay na pwede natin gawin ngayon. Yun po yung mistake ng maraming tao. Alam niyo si Asaph ng Book of Psalm, sabi niya,
naiinggit ako sa maraming tao, yung mga masasama. Sabi niya, in-enjoy nila ang mga buhay, sila ay tumataba, at parang walang mga problema, samantalang yung mga maka-Diyos, nagpipigil sila sa kanilang sarili, nag-sacrifice, di ba? And then sila yung mga nagdudusa, naghihirap, until, sabi niya, I went to your sanctuary, then it came to my mind. Sabi niya, until I look to your sanctuary, until I look to you, I look to your word, I look to your power, and then I realize na para ba lang mga baboy sila, patabain. Yes, matataba sila para dun sa day of slaughter, para sila katayan. Bakit niyo yung sinasabi doon? Until I came to the Word of God, until I came face to face with the power of God. So napakalaga po na alam natin yung salita ng Panginoon. Hindi lamang po tayo nakabase sa ating mga emosyon, sa ating mga feelings, sa ating mga kwento ng mga sino-sino mang mga ninuno natin, di ba? Itong mga Sadduceo na to, mga Skriba, ay puro tradisyon, tradisyon, tradisyon po sila. They neglect the Word of God in exchange sa tradisyon. Marami po sa atin, lumaki, di ba? Ito yung nakakalagawian ko ng 20 years, 30 years, 50 years, whatever years na meron po tayo. I don't have. Sinasabi natin, no? Ngayon pa ba ako magbabago ng... It's not changing religion, but it's allowing God to change our hearts, which will allow us to live a newness of life. Hindi po pagpapalit lang ng relihiyon. So, sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 13 hanggang 19, sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, tayo ay nandun pa rin sa ating mga kasalanan. Christ, hindi rin nabuhay ang ating Panginoong Sus. At kung di nabuhay ang Panginoong Sus, walang kapatawaran ng kasalanan, at kung tayo nandun pa rin sa kasalanan, tayo ang pinakakalunos-lunos ng mga nilalang. Bakit? Tayo ay umaasa na tayo ay napawalang sala, na tayo mabubuhay na maguli at pupunta sa presensya ng Diyos, wala ng kasalanan, wala ng pagtangis, pagluha. And yet, hindi pala totoo yun. Di ba? Tayo ay kalunos-lunos, sabi ni Pablo. But praise God, there is a life after po ng buhay na to. Diba? And that is our great hope. We are longing. Kaya nga po is, sabi ni John, diba, sa Book of Revelation, even so, come, Lord Jesus, come now. Diba? Ito po yung ating hinaasam, yung pagparito muli ng ating Panginoon so that we will be with Him where there's no more sin, there's no more pain, there's no suffering, but enjoy yung presensya ng ating buhay at maibigin na Diyos. So, problem number 2 po, number 3, the problem of unbelief. Verse 28 hanggang verse 34. Sabi po doon, and then the scribe. Sino may mga scribe? Ito yung mga scholar, yung mga parseya, yung mga scholar din. Pero yung mga scriba, ito yung mga bihasa, mga scholar sa kasulatan. Diba? Ano po sabi doon? And they came up, and one of the scribe came up and heard them disputing with one another. Sabi niya is, very well, sabi niya, yung mga sagot mo. Meron lang ako isang tanong, sabi niya, which commandment is the most important of all? Titignan mo, which commandment is the most important of all? Expecting na pag sinabi ng Panginoong Sus na magkamali siya, yung law of Moses is, baliwala na yan. Diba? Kasi si Jesus Christ nagtuturo siya na, ano ba yung tinuturo ng ating law of grace, diba? So, in-expect nila na i-discount ng Panginoong Sus yung law of Moses, yung 10 Commandment, and then, so, i-judge ngayon ng Panginoong Sus o pagbibintangan siya uli ngayon ng blasphemy and treason and yung contradiction dun sa law of Moses. Yun ang in-expect niya. But then, ano sabi ng ating Panginoon? The most important is, sabi niya, Hear, O Israel, the Lord our God is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, buong pagkatao mo, buong strength, with all your being. Sinasabi doon. Sabi kanina, di ba? Give to Caesar kung ano na kay Caesar.
Perhaps wallet kay Sisan. But this sinasabi dito is, give your lives, give your soul, give everything to God because you belong to God. And number 2, sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than this. Ano po sinasabi dito? Hindi po niya inabolish yung moral law ni Moses na sinasabi, thou shall not, honor God, di ba? You shall not bow down to any graven image. Hindi po niya diniscount lahat ng mga yon. Bagkus sinasabi dito na lahat ng mga law na yon, kung good ka sa number 1 law, meaning you are good with God, you are submitting to God, you are loving God with all your being, ito po yung pundasyon ng lahat ng magiging buhay ng pagsunod natin. Wala kang magiging problema sa amo mo, wala kang magiging problema sa asawa mo. Why? If you are at good with God, then hindi ka po magiging arrogante, hindi ka po magiging palaaway na nandun yung entitlement mentality. Tama ako, mali sila. Hindi po ganun magiging prinsipyo natin sa buhay. You submit to God and you rely that God is powerful, that He is in control. You give yourself to the Lord at siya yung bahala po sa iyo. But then, sabi po, yun po actually sinasabi dun sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9 sa ating scripture reading. Ngayon po, tatanungin ko po kayo, kung the greatest commandment is to love God with all your being, what is the most, or what is the greatest sin? If the greatest commandment is to love God with all your being, then what is the greatest sin? Ano po yung pinaka-greatest na kasalanan? Diba? Hindi po matay. The greatest sin is to neglect and not to do kung ano yung greatest commandment. That is the greatest sin. The greatest commandment is to love God with all your being, and the greatest sin is to do exactly kung ano yung kung ano yung taliwas po doon. Or to fall short, yung kumapos ka, to love God with all your heart. I don't believe that you and I love God with all our being. I don't believe po yun. But praise God, hindi po tayo nakadepende dun sa human effort po natin. That is why Christianity is supernatural. Christianity is not impossible, is not hard. Christianity is not hard. It is impossible because it is supernatural. We need the power of God to transform us, to overcome our rebellion, to overcome yung ating pagsalungat sa Diyos, to give us a newness of life, new heart, in order for us na magkaroon ng desire to long for God and to love God. And yung pag-love natin sa ating neighbor, sa ating asawa, is just an overflow product of a changed heart na kinilos ng Diyos. Sabi niya, the problem, sabi niya pagdating sa verse 34, kasi sabi nung Pharisees, you have answered correctly that there's one God. And lahat ng mga sinabi mo na mga yan, to love God with all your heart, with all your soul, with all your being, and to love your neighbor, hindi mas mataas o kumpara doon sa mga sacrifice, nag-offer ka, umattend ka ng church, umattend ka ng Bible study, o kung ano man yung mga man-made human effort are not comparable to love God with all your being. And then sabi ng Panginoon sa kanya, you are not far from the kingdom of God. Uli po, pakinggan niyo po, you are not far, hindi ka nalalayo dun sa kaligtasan, dun sa karya ng Diyos. So sabihin ulit, hindi po niya sinabi na you are inside the kingdom of God. Hindi po. You are near, but yet outside. Ito po yung problema of unbelief. You are almost there, but unwilling to enter. Ito po yung mga iskriba, mga pariseo, Sadduceo, they have the wisdom, they have the knowledge. And they are near. But then, they are not inside. What's the point going nearer? What's the point kung nandun ka sa airport, pero wala ka namang ticket,
Makakapunta ka ba sa pupuntahan mo? Punta kang Pilipinas, punta ka airport. Di ba? Sa tingin niyo makakasakay kayo kung wala kang ticket. Di ba? Ito po yung mga what a sad story, almost Christian. Di ba? But then, hindi po. Sabi ko kanina, sagutin natin yung the problem of the religionist. Sabi ko kanina, di ba? Na yung religionist is iba-ibang mukha. But then, meron lamang iisang problema. Common lamang yung isang problema. Kasi the problem of religionist, the problem is just one. Maraming mukha, iba-iba, iba-ibang aspeto. Iba-ibang hypocrisy, ignorance, unbelief, but they all come to one common denominator. Ano po yan? Sabi po, sa Romans chapter 10 verse 1 to 3, Roma chapter 10 verse 1 to 3, ang aking panalangin para sa kanila, mga Israelita, ay sila ay mga ligtas, mga pangaligtas. Bakit? Sabi niya, dahil ako mismo ay nagtitestimonya na sila ay mayroong zeal, meron silang religion, meron silang marubdob doon sa religion, sa pagnanais na ma-please ang Diyos, but not according to knowledge. Hindi naaayon sa salita ng Diyos. Hindi naaayon doon sa kapangyarihan ng Diyos. Why? Verse 3, for they are ignorant of the righteousness of God. They are ignorant of the righteousness which God provided through Christ. Because of that, they are establishing their own righteousness. Human effort, human sacrifice, religion, all this human and man-made effort which cannot save ay kanilang mga pinagsusupplement o ipinagsasubstitute dun sa righteousness which God provided through Christ. Magtapos po tayo sa isang kwento. Yung mga Pariseo, mga Sadduceo, sino po ba yung mga to? They are teacher of the law. They have the knowledge. Diba? They have the power. Kasi marami pong makapangyarihan po yung mga to. And they have a lot of money. Why? Yung mga pag-sacrifice, actually, sa templo, kontrolado nila yung templo para yung mga sacrifice mo, bibili ka ng pigeon, ng bull, meron ng mga bull, mga sacrifice, animal sacrifice sa templo. Mga negosyante yung mga to. Matalino sila, may power, pero talino nila hindi ayon sa salita ng Panginoon na maraming pera. And yet, they are far from the kingdom of God. They are near, but they are not inside the kingdom of God. Diba? Sabi ng Panginoon Jesus, what would a man profit if he acquire the entire world and lost his soul? Can he save his soul sa kanyang mga na-acquire? Hindi po. Diba? Meron po isang magandang example. Si Solomon, di ba? Si Solomon, the wisest of the wise, except sa ating Panginoon Jesus, di ba? He tried everything. He has a lot of wisdom. In terms of power, he was the strongest na monarch during his time. And when it comes sa money, wow, ang tindi ni Solomon. When it comes sa pleasure, di ba? Meron siyang 700 wives, 300 concubines. What a pleasure na meron siya. Diba? He has the temple. Yung templo na kanyang pinatayo was built, I believe, 7 years with 1,500 na workmen na dinala yung bawat piraso ng templo na ready na para hindi sila magpupukpok pag i-assemble na. Buo na o mga pira-piraso, ipagkukonekta na lang. And yet, meron siyang templo, but then at the end ng buhay niya, sabi ni Solomon, vanity, all is vanity. Ano bang isip ng vanity? Ang lahat ay walang saysay, walang kabuluhan, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan, pinakamaraming asawa sa na buhay, pinakamakapangyarihan, pinakamaraming pera. And then sabi niya, ang buhay ay walang saysay. And then sabi niya, sa kanyang wisdom, except fear of the Lord. Ano po yung sabi sa atin ni Solomon? He can testify, first-hand experience. He had it all. Lahat, nagkaroon siya. But then, sabi niya, without the fear of God,
without the relationship sa Diyos. Relationship as Savior, not relationship as a judge, because sa lahat ng tao, may relasyon po tayo lahat sa Diyos. Either Jesus is your Savior, He is your Lord, or He is your judge. Diba? If He is your judge, your relationship is that He will condemn you. But if He is your Savior, He will save you. He will rescue you. Solomon po, sabi niya, first-hand experience niya, lahat po ng mga ninanais natin sa mundo, di ba? Sabi natin, kung magkakaroon lang ako ng ganitong pera, 1,000 na dirham, magiging masaya na ako. Hindi po. Pag meron ka ng 1,000 of dirhams, you would long for another thousands of dirham. Diba? And then, kung ano man mga pleasure na ginagawa mo, wisdom na meron ka, it will not satisfy you. You know why po? Gaya na sinasabi ni Solomon, sa ating pong mga buhay, sa ating mga puso, there is a hole. Meron pong missing piece sa ating buhay kung wala po tayo kay Kristo. Ano po yon? Yung pong space emptiness na yon ay siya lamang yung makakapuno. And kung kayo po, mga kapatid, nandito sa sandaling ito at nakikinig, by God's grace, nandito po kayo, na nakikinig sa ating mensahe, and you are not sure, you have religion, you have been attending yung mga services, yung mga salita ng Panginoon for so long, and yet you are not sure. There is missing peace, missing joy, missing sa inyong buhay, and you are not sure even kung kakatok ngayon o mamayang gabi ang Panginoon sa inyo, you're ready to come home. I don't know whether kung marinig ko yun, to come home in His presence, praise God. But are you ready? Pag hindi sa kanyang presensya, bagkus, ibig sabihin, retirement na, uwi ka na, kung saan ka man pupunta, but not the presence of God, away from God, hindi ka sigurado, you can be sure po. Sabi po ng ating Panginoon, I have come that you may have life and have it to the fullest. To the fullest, hindi ibig sabihin, nawawala yung mga trouble mo, mga problema mo sa buhay pag tinanggap mo ang Panginoong Sus. Hindi po. The problem will always be there. But sa kabila ng problema, hindi po nangako ang Panginoong Sus na madaling landas, madaling journey. Hindi po. Ang pinangako ng Panginoong Sus is, you will never walk alone. The path may be rough. The path may be troublesome. But you will never walk alone. He will be there with you. He will give you the peace that He alone can give. Siya lamang po makakapuno. Perhaps ang dami natin yung mga iniisip, ang dami natin yung mga pinaproblema. And perhaps, ang tanging solution is Christ. And perhaps sinasabi natin, I am Christian. Yes, you are Christian for so long. I am a Christian for so long. But then, at some point, pumupunta tayo kagaya ng mga Pariseo, mga Skriba, we play a double cards. O kagaya ng mga Pariseo, we think na ito na yung buhay. Na as if walang buhay na walang hanggan. We live na as if all the treasure, all the joy, pleasure, is gusto natin ma-acquire na ngayon. We are not preparing for the next life. And on the other side, kung kayo po, yung kagaya ng Skriba, na so close yet outside, I encourage you, I plead to you, come inside. Sabi ng Panginoon Jesus, if I am the door, sabi niya, anyone who enters me, he will be saved. I am the good shepherd, sabi niya. I pray po, kung kayo ay nandito kasama namin sa sandaling ito, and you are not sure of your relationship sa Panginoong Jesus, you have a religion, but you don't have the relationship. I encourage you po, in a moment of silence, search your heart, search your soul, and you can be honest sa iyong sarili. Because hindi ko po ma-check yung inyong puso, but God can. And praise God, God can judge us at this very moment. God can judge us before even we started yung ating mensahe. But then, it is His grace. He is leading us to repentance even now, hearing me saying,
Come to God. Come to Him. He is pleading because He is not willing that you suffer, that you perish, but that you may have life in His presence. So, kung di po kayo sigurado, I encourage you, before we close, tayo po ay manalangin and ask the Lord to forgive you sa lahat ng mga effort na ginagawa mo, trying to earn yung kaligtasan by your religion o kung ano man substitute. At kung kayo naman po ay, kagaya ng sabi ko kanina, struggling, double life, double cards na buhay, and playing na asipeto na yung buhay, let us once again re-evaluate, rededicate our lives sa Panginoong Jesus. Pag sabi mo rededicate, it's to offer uli ang ating mga buhay sa ating Panginoon and make a commitment. Lord, I know temptation will always be there, but help me to overcome this. He will provide a way out. Sabi niya, there's no temptation that will overtake us. But with the temptation itself, He will provide a way out. But we must be willing. But when we lure, tayo mismo, we succumb. Inais natin na magkasala. Let us pray po. Kung kayo po, you are not sure if you have relationship sa Panginoon as a Savior, not as a judge, I plead to you po sa sandaling ito. Ask the Lord, Lord, all this time I have been hearing your message. I'm hearing about faith, I'm hearing about forgiveness, I'm hearing about repentance, but I'm not sure whether I'm truly saved. Lord, this time, you search my heart, oh God. You know everything. Lord, you can see yung aking puso. Lord, forgive me, oh God. Have mercy on me. Save me and be my Savior. Be my Lord. Save me, oh God. Forgive me. And help me to live a life that is not living in hypocrisy, double standard, living as if ito na yung buhay, and living far or even nearer, but to be inside your presence. Lord, I surrender my life. Grant me a new heart and grant me repentance and faith for your name's sake. And kung kayo po, tayo, we want to rededicate yung ating mga buhay. Lord, I have been living sa kabila, Panginoon, na alam ko that you are sovereign, that you know everything. You knew everything, Panginoon. Lahat ng mga ginagawa ko, lahat ng hakbang ng mga paa ko, lahat ng mga nakikita ng aking mga mata, lahat ng ginagawa ng aking mga kamay, Panginoon, ay hindi pulingid sa iyo. And yet, I live as if there is no life after this life. And there as if there is no God that can see me, oh God. Lord, forgive me. Lord, have mercy on you, God. I don't like to continue in this sin, oh God. I don't like to continue in disobedience of God. Lord, I want to live a life that is pleasing to you, God. Moment by moment. Though it's difficult, oh God, I knew you have saved me for a purpose, oh God, to live a life that is pleasing to my Savior, to my Master, God. Father, help me, oh God. And that the Holy Spirit, once again, though my sins are like scarlets, Panginoon, kung ano mang kadumi, Panginoon, how dark, Panginoon, yung mga ginawa ng kasalanan sa akin, Panginoon, Father, cleanse me, Panginoon. Forgive me, O God. Make me as white as snow, Panginoon. Lord, do not remember my iniquity. Do not remember my sin. But let your grace, O God, grant me, Panginoon, na buhay na kalugod-lugod sa iyo. Lord, this we all pray for your name's sake. Amen. Amen. God bless po.